Nang marinig naman ng nakasapi ang kanyang sinabi, panay naman ang pagtango nito. Indikasyon na ito'y sumang-ayon sa kanyang nais. Ilang minuto pa ang makalipas, napagpasyahan na niyang tanggalin ang iniipit niya sa paa ng dalaga upang kahit papano mawala ang dinadanas nitong hirap. Binigyan din niya ito ng ilang segundong palugit upang sagutin ang kanyang itatanong dito. Maya-maya pa, Matagal na sa lugar na yon ang maestro mo. Kaya't kahit malaman mo kung naasan siya, hindi ka pa rin makapasok doon. wika nito sa kanya. Kahit ilang demonyo pa ang humarang sa daan na kinaroroonan ng ermitanyo, papasukin namin yan. Ang sakin lang, sabihin mo kung nasan sila. Napakadali lang naman ang isasagot mo, di ba? Sabihin mo na. Wika ni Nuli. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, tila ba walang balak ang nilalang na yon na maglahad sa kanya ukol sa kanyang hinihingi dito. Nang mapagtanto niyang matigas pa sa bato ang desisyon nito, kaya't doon na niya pinalapit si Danilo. Danilo, mukhang kailangan ko na ang tulong mo. Nang sabihin niya yon, kaagad namang lumapit si Danilo habang nag-uusal sa paligid. At maya-maya pa, bumulong ito sa pasyente. Sabihin mo ang lahat na nalalaman mo sa pagkawala ng ermitanyo. Matapos sabihin yun ni Danilo, bigla namang bumagsak ang katawan ng babae doon sa lapag nang siyang ikinatakot ng pamilya ni Kuyo. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayari kay Monica. Wika naman ni Nuli nang makita niya ang pag-alala ng mga kamag-anak nito. Habang nakahiga sa lapag ang babae, bigla namang dumilat ang mga mata nito habang tahimik na nakatitig sa bubong. Na ibig sabihin, tumalab na sa kaluluwa nito ang mga salamangkang ipinadapo ni Danilo dito. Maya-maya pa, bigla naman yung nagsalita. Ayon sa binanggit ng nilalang, nasa kabundukan ng Malandagat naroroon ang dalawang ermitanyo. Nakatago ito sa kabilang dimensyon, nakahalintulad sa bundok na yon. Nang marinig nilang dalawa ni Nuli ang sinabi nito, nanlaki naman ang mga mata nila dahil ang bundok na yon, doon nakatira ang maharlika ng mga engkanto. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Nuli na ang bundok na tinutukoy nito ay may kahalintulad sa lugar ng mga engkanto. Ayon sa nakasapi, ang dalawang ermitanyo ay nasa tuktok ng bundok habang patuloy na naghihirap kasama si Waring maging ang buo nitong pangkat. At dahil sa pagkagapos nito sa mga mahiwagang baging ngayon, dagdag pa ng mambabarang, ang baging na yon nagtataglay ng napakalakas na sumpap dahil sa oras na kapag isa sa dalawang ermitanyo ang piliing kumalas, ay silang lahat makakawala doon, nang siyang magdudulot naman ng kaguluhan sa dalawang panig. Makalipas lang ang ilang minuto, doon na dahan-dahang nawala ang galit ni Nuli habang kinalas dito ang salamangkang inilapat ni Danilo. Matapos niya itong kausapin, doon na niya ito inabisyuhang lisanin na ang katawan ng babae. At ng mga oras ding yon, nalaman ng pamilya ni Guyo ang tunay na pagkatao nilang dalawang magmula ng araw na yon. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang mambabarang na yon
dahil nabanggit din sa kanya ng kanyang gabay patungkol sa kinaroroonan ng dalawang ermitanyo. Matapos ang pangyayaring yon, agaran din naman nilang binigyan ng lunas ang nanghinang katawan ng dalaga. Itong si Guyo naman at ang ina nito hindi na mapapakali dahil sa labis na pag-alala dito. Ilang oras pa ang makalipas. Labis-labis naman ang pagpasalamat ng mga tao sa kanila. Subalit, sinabihan lamang ito ni Noli na huwag sa kanya humingi ng pasalamat kundi sa Panginoon. Nang bumalik na ang wisyo ng dalaga, sinabihan naman yun ni Noling magpahinga na muna para makabawi ng lakas. Maya-maya pa, lumabas naman sila sa pamamahay ni Guyo para mag-usap silang tatlo, si Danilo at Guyo. Par, mukhang mawawala na naman kami ng ilang linggo dito sa lugar natin. Nalalapit na ang araw sa aming paglalakbay patungo sa lugar ng mga engkanto. Wika ni Noli dito. Walang problema, Noli. Naintindihan naman namin kung bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito. Sana, pagbalik nyo kasama nyo na sina Manong Duming. Sagot naman ito sa kanila. Pero bigla naman yung napaluha nang sinabi niya dito, hindi sila babalik sa mundo ng mga tao kung hindi nila kasama ang dalawang ermitanyo. Kinagabihan, habang hindi pa sila nakauwi doon sa kanilang bahay, ninais nilang dalawa ni Danilo na maglagay ng mga pangontras sa buong paligid ng bahay ni Guyo upang walang kahit na nilalang ang makatapak dito na may dugo ng kasamaan. Ilang oras pa ang makalipas, bumalik na nga silang dalawa sa lugar kung nasaan ang mga kasamahan niya. Ilang araw din silang naghahanda para sa nalalapit na paglalakbay nila. Nagpaalam naman itong sinuli sa buong pamilya niya na meron nga siyang pupuntahang lugar. Hindi naman siya tinutulan ng mga ito dahil matagal nang alam ng mga ito kung ano siya. Habang papalapit na ang araw ng kanilang pag-alis, matindi naman ang mga ritual na kanilang ginagawa. Sa pagsapit ng huling Biyernes ng buwan, itinapat nila ang kanilang pag-alis sa kabilugan ng buwan. Ayon kasi sa diwatang gabay niya, na ang sinag ng buwan sa gabi ay ang magpapalakas ng lagusang kanilang daraanan. Magiging mapanganib kasi sa kanilang dalawa ang maligaw sa lagusang kanilang daraanan dahil unang-una nila yung gagawin. Nakabase lang kasi siya ayon sa libreta kung paano nagawa ng mga ermitanyo na tumagos sa kabilang dimensyon. Dahil ang pagpasok sa teritoryo ng mga engkanto ay palakasan lamang ng loob. Habang naghahanda sila ng mga gamit na kanilang ibaon sa paglalakbay, panay naman ang pakipag-usap niya sa diwatang gabay niya. Ukol sa kanilang pupuntahan, pinayuhan sila nitong huwag pakampante sa kanilang paglalakbay. Dahil kapag naglalakbay na sila sa kawalan, mistula silang nasa isang panaginip lamang. Ayon pa sa diwatang kanyang gabay, ang lugar ng mga engkantong itim ay binubuo ng dalawang parte. Ang parte ng kabutihan ay nasa kanang bahagi, habang ang parteng kasamaan naman ay nasa kaliwang bahagi. Kaunti lang din ang tubig sa mundong yon, dahil ang malawak na parte nito ay purong kagubatan at kapatagan, kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mga engkanto. Bagaman sinasabi ng ilan na ang mundo ng mga ito ay kapariha lang sa mga tao,
Subalit mariin itong tinututulan ng hari sa kadiliman. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Noli na hindi niya hawak ang lugar na kanilang lalagusan. Subalit buo ang loob nitong si Danilo na pasukin ang mundong yon. Makuha lamang ang 2 ermitanyo. Dagdag din sa kanila ng kanyang gabay, walang sino mang nilalang ang may kayang kontrolin ang lagusan na yon. Puwera lamang sa pinakahari ng mga maharlikang engkanto. Ano namang gagawin namin, kamahalang diwata, sa paglitaw namin sa bundok ng Mandalagat? Tanong niya sa kanyang gabay. Nakalimutan mo na ba? Ang tamang gawin mo ay gamitin mo lamang ang mga dasal na iniwan ko sa iyong isipan. Kagaya ng mga immortal, magagawa nilang gawing lagusan ang malalaking balite papunta sa kabilang mundo. Ito ang magsisilbing tulay nyo upang tawirin ang napakalawak na kagubatan sa mundong ito na pinamumugaran ng sari-saring engkanto. Mag-ingat kayo, Noli, sa inyong paglalakbay. Sagot naman nito sa kanya. Matapos nilang mag-usap, ibinaling naman ni Noli ang kanilang wisyo sa kanilang paghanda. Maigi naman ang kanilang pagpaalam sa kanilang mga kasama, lalo na't sa kanyang buong pamilya na naghihintay sa kanyang pagbalik. Noli, siguraduhin mong makauwi ka, ha? Tandaan mo, kapag nawala ka, maraming maiwan dito. Wika naman ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang makalipas. Kasalukuyan na nga silang naglalakbay papunta sa bundok ng Mandalagat. Hindi na rin nila piniling magdala ng mga kabayo dahil ilang linggo silang mawawala doon. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na nga hinanap ni Noli ang napakaliking balite na tinuturo ng diwata. Pagbigkas niya ng mga usal na nanggaling sa libreta, bigla naman nilang nasipat ang napakalaking butas. Bigla naman nilang nasipat sa katawan ng balite ang napakaitim na lagusan na patuloy na umiikot sa katawan nito. Matapos niyang masilayan ang mga bagay na yon, muli siyang nagbigkas ng mga salita bago sila pumasok sa lagusan na yon. Sa pagbigay ng hudyat ni Noli, dali-dali naman silang tumalon sa lagusang yon. Balit hindi pa man nila nagawa ang mga bagay na yon. Laking gulat na lang nilang dalawa nang mayroong animoy nilalang na humatak sa kanila papaloob. At habang nagpupumigla silang dalawa, bigo naman silang makatakas sa nilalang na yon dahil sa sobrang lakas nito. Maya-maya pa, bigla naman silang nanghihina habang unti-unting kumalas ang kanilang ulirat sa kanilang katawan. Maya-maya pa, pagmulat nila ng kanilang mga mata, agad namang umikot ang kanilang mga paningin sa buong paligid. Pagsilay nilang puro mga bulok na damo at mga patay na puno ang kanilang mga nakita. Bigla namang napangisi itong si Noli dahil alam niya sa kanyang sarili na lumitaw na sila sa kalupaan ng mga engkantong itim na purong masasama. Noli,
Anong lugar ito? Wika ni Danilo habang bakas sa pagmumukha ang labis na pagkagulat. Narito na tayo sa mundo ng mga engkanto. Tumayo ka na dyan. Sagot naman ni Nuli rito. At maya-maya pa, nagpatuloy na silang dalawa sa paglalakbay sa lugar na yon. Dahan-dahan lang sa paglalakad, delikado sa lugar na ito. Sipatin mo ng maigi ang tiraanan mo. Maraming nakabaong mga patibong dito. Abiso ni Noli sa kaibigan niya. Maya-maya pa, habang naglalakad sila, bigla naman silang natigilan nang maramdaman nilang yumanig ang lupa. Sinabihan niya itong si Danilong dumapa sa lupa upang magkubli sa makapal na damuhan. Habang nakadapa sila, sinipat naman nila ang pinanggalingan ng pagyanig. At nang pagsilay nila dito, bigla naman silang natigilan habang napapanganga. Dahil ang kanilang nakita ay ang kanya-kanya nilang mga gabay na nakatayong nakatitig sa kanila. Walang iba kundi ang kapring kanyang gabay at ang kasama nitong isang tikbalang na pagmamay-ari ni Danilo. Mas lalo silang nagtataka dahil sa itaas ng mga ito, nandun ang ibong dalupahaw ng ermitanyo. At habang nakadapa sila sa lupa, nagwika naman sa kanyang isipan ang kapring yun ng, "Anong ginagawa niyo dyan, Pinuno? Magpatuloy na tayo sa ating paglalakbay." Wika ng kapring gabay niya. "Teka, papanong buhay ka pa? At papaanong nakarating ka sa lugar ng mga engkanto? Sinundan niyo ba kami?" Sagot niya pabalik dito. Nang marinig ito ng kapre, tumawa lang naman ang mga ito sa kanyang mga sinasabi. "Baka hindi mo alam na ang mundo ng mga engkanto ay amin ding tirahan. Kagaya ng nilalang nasa itaas namin. Dito rin siya namamalagi sa tuwing hindi niyo siya kinakailangan." Wika nito patungkol sa dalupahaw na ibon. Habang si Danilo, dahil sa pagkabigla, napapalapit yun sa tikbalang habang hinawak-hawakan nito ang magkabilang bisig. Maya-maya pa, tinawag na nitong sinuli ang kaibigan niya upang simulan na ang kanilang paglalakbay. Dahil may kanya-kanyang tinatangang sa bulag ang mga gabay nila, kaya't hindi ito nasisilayan sa iba pang mga nilalang na mga engkanto. "Kamusta na kayo dito, Pinuno? Hindi pa kayo nahihirapang huminga dahil sa nipis ng hangin dito?" Tanong ng kapre sa kanya. "Hindi naman, George. Parang katulad lang sa amin." Sagot niya dito. Kaya George ang tawag niya sa kanyang gabay dahil hindi ito nagsasalita sa tuwing kanya itong tinatanong ukol sa pangalan nito. At ilang minuto pa ang makalipas, narating na nga nila ang napakasukal na gubat kung saan merong masasamang mga tubig na para bang mga likidong nakakapasok. Habang nasa kasagsagan sila ng pagbagtas sa gubat, napansin nilang may mga malignong nakaabang sa kanilang daraanan habang nagbibigay sa kanila ng galang. Hinayaan lang naman ito ni Noli dahil ayon sa dalupahaw na ibon ng ermitanyo, nasa ilalim ito sa kanilang kapangyarihan. Ilang oras pa ang kanilang pagbagtas, narating na nga nila ang lugar kung saan maraming bahay na gawa sa lupa na sobrang dami.
Sa lugar na yon, makikita mo ang maliit na nilalang habang maiging nagtatatrabaho kahit malalim na ang gabi. Kitang-kita nila ang pagbubuhat ng mga ito ng mga bungkos na damo at mga bato nang siyang itinambak nila sa sahig ng kubo nila. Sa patuloy ng kanilang pagmamasid sa mga ito, doon nila napag-alaman na ang mga nilalang na yon manggagawa ng kanyang gabay na kapre. Ang ginawa ng mga ito ay ang ginagamit ng kapre na tabako na palagi nitong higop-higop sa tuwing ito'y naglalakad. Habang kasalukuyang kinausap ng kapre ang mga nilalang na yon, sila Noli at Danilo, nakaupo lang naman sila sa lupa. Sa patuloy ng kanilang pagbabagtas, nadapo na nga sila sa isang maladesyertong lugar dahil purong patay ang mga punong naroroon at wala talagang kadamo-damo. Maya-maya pa, bigla namang kumawala ang mga gabay nila sa kanilang mga sabulag nang siyang labis nilang ipinagtataka. Humanda ka, Pinuno. May kaharapin tayong bantay sa lugar na ito. Tugon naman ng kanyang gabay. Dahil sa mga inilahad ng kapre, maigi namang naghanda sila Noli at Danilo sa maaring kaharapin nilang pagsubok. Nauna noon ang kapre at tikbalang doon sa paglalakad habang sila nasa likod na bahagi. Sa pagdating nila sa bahaging gitna ng disyerto, bumulong naman ang gabay ni Danilo. Mag-ingat kayo sa pagtapak sa lupang ito. May nanghila dito nang hindi nyo namalayan. Sumunod lang kayo sa amin. Wika pa ng tikbalang na gabay ni Danilo. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla naman silang natigilan nang makasipat sila ng dalawang malalaking kamay sa kanilang kinaroroonan. Dahan-dahan itong umahon sa lupa at doon nila nakita ang buo nitong itsura. May katawan ito na parabang sa tao at mabalahibo din yon. Subalit ang pagmumukha nito parang sa kalabaw at may sungay din sa ulo. Maging ang mga paa nito para talagang sa kalabaw. Pero doble ang tangkad nito kumpara sa taas ng isang tao. Nang masipat ito ng kapre, dali-dali naman itong lumapit sa kanila para sila'y tulungan sa laban na yon. Subalit, nang papalapit na ito sa kanila, bigla namang nagsalita si Noli sa kanyang gabay ng, "George, kaya ko na to. Manood ka na lang muna sa duelo na ito." Wika ni Noli. Nang tuluyan nang makalapit sa kanya ang engkantong kusmit, mabilisan naman siyang napapaatras sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang kakaiba nitong presensya. Ayon kay Noli, bigla siyang nakakaramdam ng labis na antok sa hindi malamang dahilan. Nang mapagtanto niyang kagagawan ito ng kusmid na yon, dali-dali naman niyang inusal ang bakod at puder na ginagamit ng mga ermitanyo. Nang maramdaman ng nilalang ang kanyang pambihirang bakod, doon niya nakita sa nilalang ang bangis na pangangatawan nito. Animoy turong kalabaw ito na may katawan ng tao. Nanlilisik din ang mga mata nito na kulay baga. Dagdag pa ni Noli, ang sungay ng nilalang na yon mahalin tulad mo sa isang punong binunot sa lupa. Magaman malakalabaw ang mga paa nito, nakapagtataka naman sa kanya kung bakit napakabilis nitong maglakad sa ilalim ng lupa.
Matapos niyang masipat ang nilalang na yon, doon na niya dinukot ang 2 tabak na nakatago sa kanyang likuran. Pagbitaw nito ng napakalakas na hambalos sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong sinala na para bang hindi siya nababala dito. Paglapat ng mga kamay nito sa kanyang tansong tabak, laking gulat na lamang ng nilalang nang bumaon sa kanyang kamay ang tabak ni Noli na punong-puno ng basbas ng ermitanyo. Pagtarak ng tabak na yun sa balat ng nilalang, mabilisan naman itong binawi ang kanyang pag-atake. Kumalma ka lang, Noli. Hindi naman yan pumapatay ng kagaya nyo. Huwag mo siyang sakta ng todo. Dahil isa pa lamang siyang supling na nakatira dito. Hayaan mong kami na muna ang kumausap sa kanya upang hindi siya mapapahamak sa mga kamay nyo. Wika ng kanyang kapring gabay. Nang marinig ito ni Noli, dahan-dahan naman niyang ibinalik sa kanyang likuran ang kanyang tabak upang sundin ang payo ng kanyang gabay, habang si Danilo na natili lang naman itong nakatitig sa kanya. Sa paglitaw ng kapre sa harapan ng kusmit, bigla naman yung napapatigil nang maramdaman ito ang presensya ng kauri nila. Ilang minuto pa ang makalipas, nasipat naman nilang 2 ang ginawa ng kapre sa kamay ng nilalang na yon. Dinilaan ng kapring yon ang kamay na nagawang masugatan ni Noli sa nilalang na yon. Matapos gawin yun ng gabay niya, laking gulat naman ni Noli nang biglang magsara ang sugat nun sa kamay. At maya-maya lang, bigla namang napatras ng bahagya si Noli dahil sa pagdatingan ng mga kauri ng engkantong kanyang nasugatan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang mga kauri nito pala mas triple ang taas nito kumpara sa kanyang nasugatan. At doon na pag-alaman nilang 2 ni Noli at Danilo na maaring sanggol pa lamang ang nilalang na yon sa mga bagong dumating. Ang taas ng mga yon na parabang kapantay na ng punong kahoy ang mga taas nito. Matapos makausap ng kapre ang mga nilalang na yon, muli namang naghudyat ang kapre na sila'y magpatuloy na sa kanilang paglalakbay. Ilang oras pa ang makalipas, patuloy pa rin sila sa paglalakbay sa napakalawak na kalupaan. Wala pa silang nakita ng kung ano sa lugar. Gawa ng purong patay na puno lamang ang nakatirik sa lugar na yon. May ilang espiritu silang nakikita, subalit hindi ito sapat para maagaw ang kanilang mga atensyon. At maya-maya pa, unti-unti namang napapansin nila ang kanilang dinadaanan na para bang papatirik na ito. Kaya't umakyat na sila dito, ayon na rin sa sinabi ng kapre. Ilang oras pa ang makalipas, nadapo na nga sila sa tuktok ng bundok na yon. Sa unang pagkakataon, itinuro ng tikbalang at kapre ang napakagandang bundok malandagat. Oops, ito na. Nadapo na sila sa tuktok ng bundok na yon. Ang angas mga kaermitanyo. Ano kayong mangyari, no? Mag-comment kayo kung buhay pa ba ang ermitanyo o tuluyan na ngang nagiging bato. Dahil ayon pa sa diwata, yung ibang nakakulong sa kinaroroonan ng mga ermitanyo nagiging bato na dahil sa tagal ng panahon. Pakiabangan ang part 107. At kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyo namang kalimutang mag-like. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Maraming salamat.